Tumitindi ang mga tensyon sa palibot ng China. Dumarami ang kanilang mga kalaban. Ang mga dating kaalyado ay tumalikod na sa bansang China at pinalilibutan na ang bansang China ng mga kaaway ay anytime ay pwedeng magkaisa ang buong mundo laban sa China. Ano nga ba ang ginagawa ng China ngayon? Bakit napakarami nitong kalaban? At ano ang plano ng Chinese Communist Party sa Indo-Pacific? At bakit lumalabo ang mga relasyon ng China sa iba't ibang kaalyansa niya noon, katulad ng North Korea, India, Vietnam at Pilipinas? Halika, ating pag-usapan ang malalim na plano ng Chinese Communist Party at bakit pinalilibutan na siya ng napakaraming kaaway. Nawawasak sa napakalaking bansa na parang isang nasusunog na papel. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Chinese Communist Party ay tila tiwala sa kanilang kapangyarihan, nagpapakita ng presyon sa mga karatig bansa at nag-aalyansa sa mga bansa tulad ng Russia, Iran at North Korea. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng mga alyansang ito, maaari silang kumilos ng walang kaparusahan, kabilang ang pagharap sa Estados Unidos. Ang mga CCP nationalists ay madalas na nagpapahayag ng ambisyon na gumamit ng puwersang militar upang pilitin ang United States sa pagsuko at pag-usapan ang potensyal na sapilitang muling pagsasama ng Taiwan. Ang tanong ay, ano nga ba ang plano ng CCP sa kanilang bagong alyansa? Ano ang gagawin ng United States at iba pang mga kanlurang bansa? Ang US at ang mga kanlurang bansa ay matagal nang hindi nasisiyahan sa mga aksyon ng CCP. Ang US ay naglabas ng Indo-Pacific Strategy na naglalayong pigilan ang China, ang India at Vietnam. Dalawa sa mga karatig bansa ng China ay may matagal ng sama ng loob sa CCP. Ngayon sa paglalagablab ng US, ang CCP ay natatagpuan ang sarili na napapalibutan at nahihirapan sa lahat ng harapan. Paano harapin ng CCP ang lumalalang sitwasyon? Ano ang magiging epekto ng Indo-Pacific Strategy ng US? Ang CCP ay orihinal na umaasa sa Russia, ang kanilang Iron Brother, para sa suporta. Ngunit sa pagsiklab ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, ang militar ng Russia ay nahihirapan at napapahiya. Ang mahinang pagganap ng hukbong Ruso ay nagbigay ng malaking pagkakabigla sa CCP. Mukhang hindi posible ang hamunin ang United States sa kasalukuyang kalagayan. At ano ang susunod na hakbang ng CCP kung ang kanilang kaalyado ay nagkakaproblema? Si Nicholas Drummond, isang defense at security analyst, ay nagsabi na ang rehimeng Putin ay nasa panganib ng pagbagsak dahil sa malaking pagkalugi sa larangan ng digmaan sa Ukraine. Ang digmaan ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabataan ng Russia, na may kamakailang ulat na nagsasabing nawalan ang Russia ng 1,400 na sundalo sa isang araw. Ang mga bagong libingan sa buong Russia ay nagpapakita ng brutalidad ng digmaan. Paano harapin ng CCP ang lumalalang kalagayan ng kanilang kaalyado? Matapos mahalal muli bilang Pangulo, ang unang pagbisita ni Putin ay sa China, kung saan gumawa siya ng 3 kahilingan kay Xi Jinping. Una, ipagpatuloy ang pagsuporta sa Russia. Pangalawa, dagdagan ang pagbili ng langis mula sa Russia. At pangatlo, i-boycott ang Ukraine Peace Summit sa Switzerland. Pumayag si Xi Jinping sa huling kahilingan lamang na nagpapahiwatig ng mga bitak na alyansa ng China at Russia. At ano ang magiging epekto ng hindi pagkakaunawan ng China at Russia sa kanilang alyansa? Ang mga maliit na kaalyado ng China tulad ng Iran at North Korea ay nagiging aktibo kamakailan. Noong April 14, nagkaroon ng missile battle ang Iran at Israel, ngunit ang atake ng Iran ay madaling napigilan ng Advanced Missile Defense Systems ng Israel. Hindi tumulong ang China at Russia. Ang eroplanong Iranian President ay misteryosong nawala pabalik sa Iran. Ang EU at NATO ay mahigpit na binabantayan ang sitwasyon, ngunit ang China at Russia ay hindi nakialam. Ano ang magiging tugon ng Iran sa kakulangan ng suporta mula sa kanilang mga kaalyado?
Ang acting president ng Iran na si Mohammad Embir ay bukas na nagsabing handa na ang Iran na magsimula ng bagong kabanata kasama ang United States. Ito ay nakatanggap ng unanimous support mula sa gobyerno at publiko. Sinabi ng dating Pangulo na si Ahmadinejad na ang pag-reconcile sa US ay hindi pagsuko, kundi isang matalinong hakbang sa pagitan ng malalakas na bansa. Paano mababago ng hakbang na ito ang dynamic sa gitnang silangan? Si Kim Jong-un ay nagpahayag ng matinding pagkadismaya sa isang joint statement mula sa China, Japan at South Korea Summit noong Mayo 27. Tinawag niya itong isang seryosong political provocation. Ang North Korea ay naglunsad ng isang military reconnaissance satellite sa panahon ng pagbisita ni Chinese Premier Li Qiang sa South Korea, ngunit ito ay nabigo kaagad. Ano ang magiging epekto ng pagkalamat ng relasyon ng China at North Korea? Habang pinapalaki ng United States ang kanilang presensya sa South China Sea, Taiwan Strait at malawak na Pacific, ang CCP ay nawawalan ng kumpiyansa. Ang mga pagsasanay militar ng United States ay napakalakas at ang bawat paglipad ng United States bomber ay nagiging sanhi ng pagkabalisa sa CCP. Ang mga plano ng CCP na sakupin ang Taiwan ay nagiging mas mahirap sa ilalim ng mga mata ng US 7th Fleet. Ano ang susunod ngayon na hakbang ng CCP sa kanilang plano sa Taiwan? Ang sandata ng China tulad ng Dongfeng Express at Carrier Killer missiles ay mukhang hindi sapat laban sa US missile defense systems. Ang mga barkong pandigma ng China ay maaring hindi makatawid sa Hawaii bago lumubog. Sa larangan ng mga semiconductor, sila ay malayo pa sa mga kumpanya tulad ng TSMC at Samsung. Ano ang magiging kahinatnan ng mga limitasyon ng sandata ng China? At ano ang mga mangyayari pa sa bansang China kung ang mga dating kaalyansa ay tumatalikod na laban sa China? Dito natin makikita na hindi sa lahat ng oras ay ikaw ay malakas, dahil habang tumatagal ay mawawalan ka ng lakas kung iniisip mo lang ang pansarili mong kagustuhan. Hebreo 13 verse 7-8. At inyong alalahanin ang inyong mga pinuno na nagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at inyong tinitignan ang wakas ng kanilang pamumuhay, at inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Si Jesucristo ay siya rin kahapon at ngayon at magpakailanman. Ang mga talata sa Hebreo 13 verse 7-8 ay nagbabalik sa atin sa halaga ng pananampalataya at pagkakaroon ng matatag na gabay sa gitna ng kaguluhan. Ang mga pinuno na nagsasalita ng salita ng ating Panginoong Diyos ay nagiging inspirasyon sa atin, lalo na sa panahon ng mga pagsubok at krisis. Si Jesucristo ay hindi nagbabago. Siya ay kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa harap ng mga salita tungkol sa lumalaking tensyon sa pagitan ng mga bansa tulad ng China at kanilang mga kaalyado, ang ating pananampalataya sa Diyos ay nagiging matibay na sandigan. Sa panahon ng krisis, ang ating pananampalataya ay ang ating magiging sandigan. Dapat tayong manatiling matatag sa ating paniniwala at magtiwala sa plano ng ating Panginoong Diyos. Ang ating mga pinuno sa pananampalataya ay magbibigay sa atin ng gabay at inspirasyon upang harapin ang mga hamon ng panahon. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil inaalagaan niyo po ang bawat isa, na sa kabila, Panginoon, ng mga pangyayaring hindi po namin mawari, na ito'y sobrang nagkakagulo. Aming pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo dahil alam po namin na sa inyo ay may tunay na kapayapaan at kaligayahan. Himukin niyo po kami, Panginoon, na magpatuloy sa aming buhay, magtiwala sa inyong mga pangako, at bigyang daan ang inyong pong presensya na tumungo sa aming puso't isipan upang sa ganon manatili kaming magkaroon ng kapayapaan sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong pong pag-ibig, sa inyong grasya at kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. At salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming panalangin, sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen.